Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na po ng ating Sunday School. At kung meron po nasa labas, mangyari po na tayo ay pumasok na po dito sa loob, except yung ating mga ushers. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli ay dinala niya tayo dito sa kanyang tahanan upang tayo ay muli makapag-aral ng kanyang banal na salita. So bago tayo tumungo sa ating Sunday School lesson, lahat tayo tumayo at awitin po natin ang "O Worship the King." Let's pray. O dakilang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay na iyong pinagloob sa bawat isa sa amin. Sa panibagong pagkakataon na muli ay dalhin mo kami dito sa iyong tahanan upang makinig ng iyong banal na salita. Kaya dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang gumawa sa araw nito. Lalo na, Panginoon, ang mga tatayo sa unahan.
Lord, pangunahan mo po ang aming tagapagturo sa umagang ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng sapat ng katalinuhan, kakayanan, upang maayos niya at maliwanag niyang maipahayag ang iyong banal na salita. At sa umaga ding ito, kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa bawat pagkakasala na ayong nagawa sa iyo. Ginawa namin to o sinadya namin. Kami humingi ng tawad. Tumihingi ng paglilinis sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Kristo. Lord, dalangin din namin ang aming mga kasamahan na hindi pa po dumarating. Naway sila'y aming makapiling Panginoon sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwedeng tayo mapulat. Sa pag-aaral natin ng PRBC Church Constitution at kung nakadalo po kayo ng Sunday School last Lord's Day, pinag-aralan natin yung Article 5, paragraphs A hanggang C. Pinag-aralan natin doon yung requirements for membership, tsaka yung process, yung application kung paano maging membro ang isang aplikante patungo sa membership ng ating lokal na iglesia. At ngayon, pag-aaralan po natin, Article 5 pa rin tayo. Meron pang dalawang paragraph sa Article 5. Hindi natin matatapos yung Article 5 ngayon kasi mahaba parehas. Ang matatapos lang natin, yung second to the last, yung paragraph D. Next Lord's Day, Lord be willing, matapos natin yung paragraph E. Pero ngayon, matapos po nawa natin itong paragraph D ng Article 5. So, nandito pa rin tayo, Church Constitution, Article 5, Paragraph D. Ang topic po natin ngayon ay termination of membership. Last Lord's Day, paano maging membro ng isang iglesia, ano yung mga requirements, ano yung proseso para ma-accept ang isang aplikante. Ngayon, pag-aaralan natin paano mato-terminate, paano siya matatanggalan ng right bilang membro ng isang iglesia. Ngayon, mga kapatid, may mga iglesia po kasi na katulad nung nabanggit ko last Sunday School, wala pong mga requirement. Makita ka lang nila na dumadalo isang linggo, 3 linggo, 1 buwan, bibigyan ka na ng responsibilidad sa church. Itatrato ka na full-fledged member. Hindi po tayo naniniwala na biblical yon. At kadalasan po sa mga ganong iglesia, kahit malaglag na sa kasalanan yung kanilang membro, hindi nila dinidisiplina. Kasi nakikita natin kadalasan talaga, kung hindi kadalasan, lahat ng mga iglesia na walang defined and definite membership, hindi rin nagpa-practice ng church discipline. Kasi walang sense na mag-practice ka ng church discipline kung walang definite membership. Kasi sinong ididisiplina mo? Hindi nga yung stated member. Hindi siya official member. So, nakikita natin, yung mga iglesia na walang definite membership, wala rin silang church discipline. Hindi po tayo naniniwala na biblical yan. Naniniwala tayo ng isang membro, meron pong mga grounds ng scripture para tanggalan siya ng karapatan sa pagiging membro ng isang iglesia. So, pagpapatuloy tayo sa study natin ng ating Church Constitution Articles. Ito yung outline, mga kapatid, ng pag-aaral natin ngayong umaga. Meron pong 4 na paraan para ma-terminate ang membership natin. Kung member tayo ng PRBC, meron pong 4 ways para maalisan tayo ng karapatan sa pagiging member. So, yung una, physical death. Pangalawa, by transfer. Pangatlo, by exclusion. Pang-apat, by excommunication. At yung panlimang pag-aralan po natin ay yung mga practical application or practical lectures na makukuha natin sa study natin rito. So, unahin natin yung number 1, yung physical death. Sabi ng Constitution natin, nawa hawak po ninyo,
Doon po yan sa Article 5, paragraph D. Sabi dyan, by physical death, when a member of the church is removed from our midst by death, he shall automatically be taken off the membership roll. So, ibig sabihin po niyan, pag namatay na ang isang membro, kung loobin ng Diyos, na tayo'y kunin na, nagkasakit tayo o maaksidente o naman, mawala na tayo dito sa mundo, tatanggalin din po tayo sa listahan ng mga membro ng PRBC. Wala po tayong ghost member, mga kapatid. Meron po akong personal na kilala, makwento ko lang. May personal po akong kilala na nagtatrabaho po siya sa gobyerno. At ang kwento niya sa akin, ang sahod niya below minimum lang, 350 a day, yun lang yung kinikita niya. Kasi sa Manila pa kami noon eh. So mababa yun para sa isang trabahador, 350 per day, yun lang ang rate niya. Pero nagugulat ako dahil napakalaki ng budget niya kahit na 350 per day lang yung kanyang sahod. Only to find out na yes, 350 lang yung sahod niya, pero sa payroll, nasa 8 employee yung sumasahod sa pangalan niya. Ganun po kasi sa gobyerno natin na laganap ang korupsyon. Isa lang yung worker, pero 8 na payroll yung pumapasok sa kanya. Yun pala, siya lang yung buhay doon sa 8 na payroll. Yung 7, it's either hindi naman worker, hindi naman kasama talaga doon sa workforce ng company, or patay na. Pero still pinapasahod. Yun yung tinatawag nating mga ghost employees. Mga hindi naman nagtatrabaho doon pero pinapasahod. So yes, below minimum siya, pero times 8 mo yung 350, yun yung sahod niya per day. Wala po tayong ganun sa church, mga kapatid. Once wala na tayo rito sa mundo, hindi na po tayo ibibilang na ghost member. Wala pong ganun. Automatically matatanggal tayo sa listahan ng membership. At malinaw tayo dito, mga kapatid, ano? Wala tayong dispute kasi mahirap pag dito pa lang meron na tayong contention. Now, clear sa atin yan. Yan yung unang way para matanggalan tayo ng membership sa ating lokal na iglesia. Pangalawa, by transfer. Ito yung tinatawag natin na membership transfer. So by transfer, tignan natin, kailan nga ba ginagrant, kailan binibigay ng iglesia sa isang membro yung membership transfer. Kasi pwede po yun na hindi ka naman na-discipline. Okay? Wala kang ginawang kasalanan sa church, hindi ka naman gumawa ng malagim na aksyon na nag-cause ng pagkatisod, ng disruption ng peace, ng division, wala kang ginawang grievous sin, hindi ka rin namatay, pero magpapalipat ka lang ng isang mula dito papunta sa isang lokal na iglesia at merong valid na reason naman sa pag-alis mo, pwede po tayong mag-grant ng membership transfer. So, kailan natin ito ginagrant? When it is so requested. So, pag hiningi po ng membro, the elders may grant to a departing member in good standing a letter of dismissal to the fellowship of another church. So, napansin po ninyo as requested. So, kahit sino po sa atin, kung nais natin magpa-transfer patungo sa ibang church, pwede po. No? Walang requirement na dapat naka 3 years ka muna o naka 1 year ka muna sa membership tsaka ka lang pwede humingi, tsaka ka lang pwede mag-request ng transfer. Hindi po. Wala pong requirement. Pag na-request natin ma-transfer, i-grant ito, pero tignan po ninyo sino yung mag-grant. Hindi po congregation. The elders may grant to a departing member in good standing. Okay? So, ibig sabihin, elder yung mag-grant, hindi po ito up for votation ng congregation. Dahil nga po voluntary ang ating membership, wala pong pumilit sa atin na maging membro ng isang iglesia. Therefore, kung lilipat tayo ng ibang iglesia, wala din po dapat sapilitan. Hindi tayo pwedeng pigilan rin. Pero kaya po dito papasok yung role ng elder. The elder may grant. Ibig sabihin, dapat dumaan muna ito sa admonition, dumaan muna ito sa pag-uusap, until mag-come up yung elder sa decision na i-grant yung transfer ng isang member. Pero pansinin nyo yung isa pang salita. Sabi, in good standing. Ibig sabihin, wala siyang kasalukuyang discipline case, wala siyang gulo na kasalukuyang dinala sa church kasi posible po yun Mantitisod ng mga kapatiran, gagawa ng kasalanan, so bago siya ma-disiplina, papatransfer na lang ako para safe. Pwede po yun.
So dito po papasok yung discernment, yung wisdom ng isang elder sa pagkausap dun sa nagre-request ng transfer. Dapat sigurado itong elder na ito na good standing yung membro na maghihingi nagre-request na matransfer sa ibang iglesia. So dapat in good standing, a letter of dismissal to the fellowship of another church. So ito po yung task ng elder na ipepresent niya sa church. Gagawa siya ng letter na nagre-request itong member na to na ipatransfer sa ibang iglesia. At yung member na yon na pinayagan nating matransfer sa ibang iglesia, dadaan siya doon sa membership process nung church na nilipatan po niya. Yan po is kung i-grant natin yung request ng member na mapatransfer. Ngayon, kailan naman i-deny ng church yung request for transfer? Kailan pwedeng i-deny? Sabi ng Constitution natin, no such letter may be given to a member who is at the time under the corrective discipline of this church. So malinaw mga kapatid, ano? Pag yung isang membro nasa proseso ng membership suspension, under discipline siya, tapos ayaw niya nang tapusin yung discipline case niya, aalis na lang siya, mag-i-escapo na siya, hindi po pwede yon. Kailangan pong tapusin niya yung proseso ng kanyang repentance and restoration bago natin siya mag-grant ng transfer sa ibang iglesia. Hindi po ito lisensya para maka-eskapo tayo sa disiplina ng isang iglesia. The elders may also refuse to give a letter of transfer to any church which in their judgment is disloyal to the faith or which does not exercise godly care over its member. So nakita natin dun sa unang reason para i-deny dahil hindi siya good standing. So ibibigay lang natin yung pag-transfer, i-grant natin yung pag-transfer niya kung good standing siya. Kung hindi siya good standing, currently nasa ilalim siya ng disiplina ng church, meron siyang hindi magandang ginawa sa iglesia, at hinihingi pa ng iglesia yung restoration at repentance niya, hindi natin i-grant yon. Pero mga kapatid, pwede rin na wala namang masamang ginawa yung membro na ito, good standing naman siya, kaso ang nire-request niya malipat sa isang iglesia na unfaithful sa gospel. Hindi po natin i-grant yung transfer na yon. Halimbawa, gusto ng membro lumipat sa Seventh-day Adventist o isang hyper-charismatic church. Hindi po natin kayang magbigay ng letter of transfer sa kanya at i-recommend natin siya sa church na yon kung alam natin mapapahamak ang kaluluwa po niya. Cargo po ng buong iglesia yung kapahamakan ng membro na yon. Yes, i-release natin siya sa membership, hindi natin sasabihin, hindi, dito ka lang, bawal kang umalis. Pero hindi po natin i-recommend yon para malinaw at malinis ang ating konsensya na hindi natin sinusuportahan yung aksyon niyang lumipat sa isang unbiblical na iglesia. Malinaw po mga kapatid? Yun yung grounds kung kailan natin i-deny yung pagbigay ng letter of transfer. So, ayun yung pangalawa. Una, by physical death. Pangalawa, by transfer. By the way mga kapatid, may mga cases din kasi na yung isang single nakakilala ng isa pang single na opposite sex sa ibang church, tapos nag-undergo sila ng courtship hanggang kinasal yung babae at nire-require nung kanyang husband from other church na sumama siya, i-grant din natin yon kasi good standing yun eh. Maganda naman yung reason. So isa yun sa grounds na pwede nating i-grant yung membership transfer. Dito tayo sa pangatlo mga kapatid. Ito yung medyo technical, medyo magulo. Kasi yung pang-apat, yung excommunication, self-explanatory siya, no-brainer na terminated talaga ang membership mo pag na-excom ka. Pero dito sa exclusion, mga kapatid, napansin ko, merong mga sides dito, may mga aspect dito na medyo magulo siya eh. Na sa tingin ko dapat nating ihiwalay siya ng article. Kasi dito sa cluster ng mga grounds dito sa exclusion, pwede natin siyang hatiin sa dalawa, tapos yung first category, pwede tayong gumawa ng separate article mula doon. Kasi pansinin niyo, dito merong A and B, kung hawak po ninyo yung mga constitution ninyo. Merong isang exclusion na medyo positive naman siya, hindi naman siya disciplinary case, at yung letter B, nasa ilalim siya ng disciplinary case. Okay? So tignan muna natin yung letter A. Tingnan natin yung letter A. Sabi,
There are occasions in which a person may be removed from membership whose conduct does not warrant excommunication, and yet transfer is also not appropriate. In this case, the person shall be excluded. So sinasabi po ng ating constitution, may mga pagkakataon daw na itong membro, may mga action siya na hindi worthy of excommunication eh. Hindi siya ganun kabigat para ma-excom natin yung membro, pero heavy enough para tanggalin siya sa membership. Nagets nyo? Hindi siya heavy enough para ma-excom, pero heavy enough para alisin natin sa membership. Sa ganung kaso, dito po papasok yung membership exclusion. At tingnan natin, the person shall be excluded. Some such circumstances are as follows. Una, if a member habitually absents himself from the stated meetings of the church for a period of at least 3 months without showing just cause. So isa po sa grounds para ma-exclude ang isang membro na wala naman siyang disruption of peace, wala siyang heretical doctrine na ginawa, hindi siya lumaban sa leadership, hindi siya nanggulo sa iglesia, pero absent na for 3 consecutive months nang walang communication sa church, walang paramdam, pwede na pong magkaroon ng move ang church na i-exclude ang membro na iyon. Tinignan ko po yung explanation ng mga elders ng MCBC rito. Isa ito sa pinopropose nilang matanggal under exclusion. Kasi sa kanila, masyadong strict or rigid yung rule na 3 months. Sa palagay ko yung view nila dito it varies case to case siya Hindi tayo pwedeng maglagay ng strict rule na 3 months tanggal ka na. So unscriptural yon and unpastoral kasi it varies from member to member. So isa ito sa pinopropose nilang matanggal dito sa portion na to ng Constitution. Pero lampasan natin yan. Tingnan natin yung pangalawa. Or if due to relocation, he no longer maintains a vital contact with the church, he may be excluded from membership at the discretion of the elders. So pag lumayo daw yung membro, na-relocate mula dito sa Cavite, lumipat ng ibang bansa, nung lumipat ng ibang bansa, hindi na nakikipag-communicate sa church, mini-message, hindi na siya nagsisin sa mga GC, hindi na siya nakikipag-usap sa mga membro, kinokontak ng elder, hindi rin nakikipag-coordinate sa mga elder. Sa ganong kaso, pwede na nating i-grant yung exclusion ng member na ito. And agree ako dito mga kapatid, kasi part ito ng responsibility ng isang member. So kung marerelocate ka at puputulin mo yung ties mo, puputulin mo yung responsibility mo na makipag-ugnayan sa mga kapatiran, lalong-lalo sa iyong pastor, worthy yan ng exclusion. And pangatlo, also, any member who personally requests to be dropped from the membership may after due admonition be excluded. So tigil tayo saglit dito mga kapatid. Kung naalala ninyo, backtrack tayo 2 years ago, 2024, naging issue ito sa atin nung tayo'y nasa Herald of Grace Covenant Bible Church pa. Nagkaroon tayo ng move na nais nating mag-exclude ng isang nais nating tumanggap ng resignation letter. Tama? Mula sa mga kapatiran. Ang problema, wala pong provision yung ating constitution sa membership resignation. Kahit po, basahin po ninyo yan, wala kayong makikita dyan na clause na membership resignation. Ang naging pinaka-grounds po natin, itong bahagi na ito ng ating constitution. Kasi, itong sentence na ito, although one sentence lang siya, nagbibigay siya ng grounds para mag-grant tayo ng resignation mula sa isang member. Sabi, also, any member who personally requests to be dropped from the membership may after due admonition be excluded. Now, here's the problem mga kapatid. Halimbawa ako, sabihin natin na hindi ako ang pastor. Member ako at nag-request ako na mag-resign sa membership. Hindi ako nagre-request na ma-transfer sa ibang iglesia. Gusto kong mag-resign. Wala akong iglesia in my mind, nalilipatan ko. Magre-resign lang ako. Ano pong i-grant sa akin? Resignation or exclusion? Kasi nasa ilalim po siya ng exclusion So therefore, pag nagbigay ako ng resignation, ang i-grant sa akin, exclusion. Right?
So, ang recommendation ko mga kapatid, magkaroon tayo ng hiwalay na clause patungkol sa resignation kung tatanggap tayo ng resignation. Para hindi po ito ambiguous, hindi nakakalito, hindi misleading, kasi nasa ilalim po siyang ng exclusion eh. Kung ayaw natin mag-grant ng resignation, transfer lang, so be it. Tanggalin natin tong sentence na to. Kung gusto natin mag-grant ng resignation, so be it. Gawa tayo ng separate clause for resignation. Huwag natin ihalo sa exclusion. Ayun ang aking recommendation, no, mga kapatid. Pero ang punto ko, dito under sa A, ito yung exclusion na hindi disciplinary case. Okay? Exclusion siya na hindi disciplinary case. So yung decision to exclude, in such cases of exclusion, no congregational approval shall be needed. The elders shall simply announce in a congregational meeting that such a person is no longer a member. So kung magre-request yung isang membro na ma-drop sa membership, magre-resign siya, o yung mga nabanggit natin kanina na nag-absent siya, o kaya hindi na siya nakikipag-communicate sa elders for a long time after being relocated, elder na lang po ang mag-a-announce nito sa iglesia. Discretion po ng elder na magtanggal ng mga membro na hindi disciplinary case, pero yung mga nabanggit nating cases kanina, yung mga non-disciplinary case na worthy of exclusion. So hindi na yan natin ihaharap dito sa iglesia, magbo-voting tayo, 2/3 or majority, wala pong ganon. I-announce na lang natin na worthy of exclusion yung case ng member na yon. And kung babalik naman siya, after niyang ma-exclude under sa mga grounds na binanggit natin, if he desires to return to membership, he must follow the procedures set forth in Section C of this article. Yung Section C, mga kapatid, ito yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Ito yung dapat nagpapasakop siya sa ating church constitution, sa church government, sa ating confession of faith, nagpapasakop siya sa mga main goals, main visions and missions and visions ng church natin, yung purpose ng church natin, isa yung kanyang adhikain doon, nakikiisa siya sa iglesia, committed siya sa iglesia. Kung papasa siya doon at most importantly, converted siya, mapatunayan talaga nating nasa estado siya ng biyaya, definitely pwede natin siyang matanggap, ma-restore uli sa membership. Dadaan siya sa normal process na dinadaanan din ng ibang mga aplikante sa membership application. So ayan mga kapatid, yung exclusion na non-disciplinary case. Ito yung exclusion naman sa B na nasa side siya ng disciplinary case eh. Sabi dito, in the case of a member whose conduct does not warrant excommunication but whose testimony is tarnished by unruly behavior and who is unrepentant and unresponsive to the reproof of the elders and the church, he may be excluded, though his name and testimony will be tarnished by the manner of his withdrawal from the membership. So malinaw po yung ating constitution, mga kapatid. Sa kaso ng isang membro na meron siyang disciplinary case sa church na hindi heavy enough for excommunication, pero heavy enough to be removed from the membership, doon tayo mag-grant ng exclusion sa member na ito. Lalong-lalo kung nananatili siyang unrepentant and unresponsive doon sa mga pagtutuwid sa kanya ng mga pastor. Ito yung scriptural grounds natin dyan, mga kapatid. Kasi marami nagtatanong saan sa scripture yung membership exclusion? Kasi malinaw, Matthew 18, 1 Corinthians, nakita natin yung sinasabi ng scripture na alisin yung word na tanggalin sa iglesia, ibig sabihin excommunication, itiwalag. Nasaan yung exclusion? Ang grounds niyan, 2 Thessalonians chapter 3, verse 14 to 15, sabi ni Pablo, if anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him. So, nothing to do with him. Hihiwalay ka sa kanya Have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as an enemy. So hindi mo siya ituturing na unbeliever. Kasi di bang excommunication, ituturing mo siyang hintil, ituturing mo siyang tax collector. Pero sabi dito, wag mo daw siyang ituring na enemy. Hindi mo siya excom. But warn him as a brother. So wait. Have nothing to do with him, pero
warn him as a brother. Ibig sabihin, hindi mo siya i-excom, ituturing mo pa rin siyang believer, pero kailangan alisin mo na siya sa kalagitnaan ninyo. Yun po yung ground ng membership exclusion. Sinabi rin uli yan, dito sa Titus 3:10, as a person who stirs up division after warning him once and then twice, have nothing more to do with him. So same language yung ginamit ni Pablo, no? Have nothing to do with him after much admonition. So ito po yung grounds ng scripture, mga kapatid, sa exclusion. Yung case niya, not heavy enough for excommunication, pero heavy enough to be removed from the membership roll. Ordinarily, a letter will be sent to such a one explaining the church's action. In such cases of exclusion of members with questionable conduct, this action must be approved by the majority of the members present and voting at a duly called congregational meeting. Mga kapatid, kanina, yung exclusion na non-disciplinary case, hindi po siya up for votation. Malinaw? Yung exclusion na non-disciplinary case, hindi siya up for votation. Pero itong exclusion na in the context of a disciplinary case, kailangan po natin magkaroon ng congregational meeting at kailangan pagdesisyonan ito ng iglesia. Halimbawa, nasa 50 tayong magbobotohan, kailangan 26 yung vote para ma-exclude siya kasi yun ang majority. Hindi po 2/3 ang nakalagay. Kung sa tingin nyo 2/3 ang valid, pwede kayong mag-recommend sa akin ng amendment rito. Pero ang nakalagay rito ngayon sa ginagamit nating constitution, majority. So kung ano yung decision ng majority, kung ang decision ay huwag siyang exclude, then hindi siya ma-exclude. Pag majority, ang decision ma-exclude siya, then ma-exclude siya. If such a one would desire to return to membership, again, restoration kagaya ng kanina, if such a one would desire to return to membership, it should first be determined that he has truly repented of his disorderly behavior, and then the procedures of Section C of this article should be followed. So malinaw, mga kapatid. Kung ma-exclude siya under a disciplinary case, nagbotohan ng church, majority, bumoto ng exclusion niya, so na-exclude siya, then after some time, nakita niya yung kanyang fault, nagrepent siya, nais niyang bumalik sa membership, dadaan siya dun sa restoration process, kagaya ng mga nabanggit natin kanina. Dapat matagpuan natin na kay Kristo talaga siya. Dapat makita natin na willing siya, committed siya sa church, at united siya sa mga membro. So, ayun po yung removal, termination of membership by exclusion. So, punta na tayo sa panghuli. Yung panghuling way para ma-terminate po ang ating membership sa ating local church ay by communication, sa pamamagitan ng pagtitiwalag. According to the teaching of Scripture, a congregation must cut off from its fellowship and membership any person who blatantly or persistently conducts himself in a manner inconsistent with a Christian profession. Malinaw, mga kapatid, yung sinabi dun sa unang sentence, no, ng excommunication, hindi lang tanggalin from membership, tanggalin din from fellowship. Kasi baka tinanggal nga natin siya sa membership ng PRBC, nung umalis na siya, inaya natin somewhere. Nakipag-mall tayo, swimming, parang walang nangyari. Hindi po Hindi lang siya tanggalin sa membership, tanggalin siya sa fellowship. Kasi anong sinabi ng Matthew 18? Kung ayaw magsisi matapos iharap sa iglesia, ituring daw na hintil. Ituring na tax collector. Ang ibig sabihin ni Jesus nung binanggit niya yan, layuan ninyo. Ituring ninyo siyang kaaway. Kaaway siya ng gospel. So, hindi kayo makikipag-fellowship sa kanya. Just because, baka sabihin nyo, natanggal lang naman siya sa membership Hindi naman ibig sabihin nun, hindi na kami friends. No, sabi ng scripture, once ma-undergo yan ng excommunication, i-cut ninyo yung ties ninyo sa kanya. Imperative yan ng scripture. May mga iglesia po na narinig ko yung rational nila nung tinanong ko, bakit di kayo nagpa-practice ng church discipline, di kayo nagtitiwalag? Alam niyo po anong sagot nila? Unloving kasi, masyadong harsh. Hindi ganyan ang love ni Jesucristo. Sino po ba nagturo ng church discipline? Si Satanas. Si Jesus po nagturo nun. Sino po bang pinaka-loving na lumakad dito sa mundo? Hindi po ba si Jesus? Therefore, yung
church discipline, hindi po ito inconsistent sa love. Actually, this is one of the most loving act na pwedeng gawin ng church. Dahil ano pong mas loving kung hindi itulak natin ang isang tao sa pagsisisi at tunay na pananampalataya. Akto ito ng isang iglesia sa isang nagkakasalang membro na itulak siya sa pagsisisi at tunay na pananampalataya kay Jesus. Napaka-loving ng action na ito ng church. Kung gusto natin maging hateful sa isang member, pabayaan natin magkasalanan. Pabayaan natin lumago sa imoralidad. Yan ang kawalan ng pag-ibig. Pero dahil nais natin siyang lumakad ng may kaseryosohan sa kabanalan, lalakaran natin itong utos ni Hesukristo sa Matthew 18. So, yung unang ground, hindi lang removal from membership, but also puputulin natin yung ating fellowship sa Kanya, yung mga tao na nagpapatuloy sa isang conduct na blatantly against daw sa Christian profession. Alam nyo ito mga kapatid, yung mga akto na hindi dapat nakikita sa isang mananampalataya. At hindi lang yon, or who teaches or insist on holding to false and heretical doctrine. So hindi lang sa nagtuturo, kahit yung pinangahawakan ayaw bitawan. Now mga kapatid, di natin sinasabi na dapat lahat ng paniniwala nyo, yun din ang paniniwala ng pastor. Hindi pwede kayong magkakaroon ng paniniwala na taliwas sa belief ng pastor. Pwede mga kapatid, basta make sure lang na mapapanatili ninyo yung kapayapaan ng iglesia. Ang sinasabi natin dito, hindi po yung mga differing views. Ang sinasabi ng constitution natin, false and heretical doctrine. Halimbawa, naniniwala ka na hindi Diyos si Hesukristo. Worthy of excommunication yun. Naniniwala ka na yung Biblia opinion lang, hindi siya inspired by the Holy Spirit. Worthy of excommunication. Naniniwala ka na pwede kang mag-commit ng sexual immorality ng paulit-ulit and still remain a believer. Na nasa iyo pa rin ang kaloob ng kaligtasan. Heretical doctrine yun mga kapatid. Cheap grace yun. So dapat siyang tanggalin sa membership kung humahawak siya ng mga heretical doctrine. Again, hindi po ito differing views, but rather heretical or false doctrines. At isa pa, pangatlo, or who persist in disturbing the peace or unity of the church. So pwede po mga kapatid na hindi ka nga naniniwala sa heretical doctrine, wala kang naman ginagawang mga bagay na blatantly against the Christian profession, pero ang gulo mo naman sa iglesia, pinag-aaway-away mo yung mga kapatiran, onting bagay, bumubulyaw ka sa mga kapatid, gumagawa ka ng issue, naghahatid-hatid ka ng salita na sisira ng pagkakaisa ng mga kapatiran. Yung mga ganyang action mga kapatid, kailangan umaksyon ng iglesia at isa ilalim yan sa excommunication, yung mga ganyang klase ng mga membro. The procedure to be followed in such excommunication is set forth in Section B of Article 6 of this Constitution. Ito po yung pag-aaralan natin sa susunod na article. Article 5 tayo ngayon Article 6, ang pag-aaralan natin, yung church discipline. Doon, in detail, mapag-aaralan natin kung paano natin i-execute yung mga discipline cases like exclusion, excommunication, and so forth. Pero, hayaan yung basahin ko sa inyo yung ilang mga verses na sinasabi ng scripture na tanggalin natin sa ating kalagitnaan yung mga kapatiran o mga membro na nagpapatuloy sa kasalanan. Katulad dito, yung pagiging unrepentant sa immoral living, sabi, 1 Corinthians 5:11-13, sabi, "But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother, if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not to eat with such a one." So, ibig sabihin, kahit nga kumain kasama niya huwag niyong gagawin let alone maging kapatiran niyo sa iglesia. "For what have I to do with judging others, outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Purge the evil person from among you." Sabi sa verse 13. Hindi naman to ibig sabihin na papatayin natin siya. Hindi. Ihihiwalay natin yung sarili natin sa kanya. Papaalisin po natin siya. Kahit yung nagpo-persist sa panggugulo sa isang iglesia, ito yung binasa natin kanina. Titus 3:10, "As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing to do with him."
Patungkol naman sa mga nagtuturo ng mga maling doktrina, false teachings, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Sumpain siya. Yun ang sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 9. Hindi nga lang sinabing excommunicate him eh. Sabi, sumpain ninyo siya, let him be accursed. Pati yung persistence sa disobedience sa apostolic teaching, 2 Thessalonians 3:14. If anyone does not obey with what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him. Again, yung unrepentant sin after much reproof ng iglesia, sinabi sa Matthew 18:17, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile or a tax collector. Ang kapatid, seryosong ang Biblia, seryoso si Hesus Kristo na inuutusan ng iglesia na i-take ang mga matters na ito seriously. Dahil iglesia po ito ng Hesus Kristo, hindi po tayo pwedeng makipaglaro rito. So yun yung apat na way para ma-terminate ang ating membership: by physical death, by transfer, by exclusion, and by excommunication. Ngayon, tignan natin yung mga practical lessons na matututunan natin sa ating mga napag-aralan sa paragraph D ng Article 5. Una, let's pray for one another. Nawa ito yung resolution natin, mga kapatid. Let's pray for one another that God will forbid that none of us may be found living in continued sin. Ayaw po natin na meron sa atin nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya mga kapatid, seryosohin natin na ipanalangin ng mga kapatiran natin na pataguman o hayag nawawala sa atin namumuhay sa kasalanan. Sana hindi tayo witch hunting, hanapan tayo ng butas, hanapan tayo ng kasalanan. Sana hindi yun ang gawin natin, but rather nagtutulungan tayo via prayer na mamuhay ang mga kapatiran natin sa kabanalan. Pangalawa, let's be serious in our responsibilities as members. Bakit mga kapatid? Because we are not worthy to be counted by God among His sheepfold, so let us treasure and guide our membership in it. Sino po dito worthy na mapabilang sa iglesia ni Hesus Kristo? Kung may magtataas sa inyo ng kamay, proof yan na hindi talaga kayo worthy. Kasi wala pong worthy mga kapatid. Wala nga dapat siyang tinanggap sa kawan niya. Dahil lahat tayo makasalanan. Grasya po ng Hesus Kristo, grasya ng Diyos ang nagpabilang sa atin sa isang lokal na iglesia para ma-nourish ang ating kaluluwa. Kaya seryosohin po natin ang ating membership, huwag po nating laruin. Magiging serious tayo sa ating membership sa pamamagitan ng pumumuhay sa kabanalan, pagsawata ng kasalanan, sa pag-encourage sa ating mga kapatiran, sa pagiging maalab sa paglilingkod sa Diyos. Ito po yung pag-aaralan natin next Lord's Day sa Article 5, paragraph E. Sinabi ni Jeremiah Burroughs sa isa sa kanyang mga books, sabi niya, public worship is the nearest resemblance of heaven that is upon the earth. Di ba may kanta na heaven is a place on earth? Alam niyo mga kapatid, biblical yon, yung phrase na yon, na meron pong heaven on earth. Di ba, naalala ninyo sa lumang tipan, saan po nagtatagpo ang langit at ang lupa? Dito sa mundong ito, saan kinakatagpo ng Diyos yung mga tao niya at nararanasan nila yung foretaste of heaven? Sa tabernakulo, right? May tabernakulo pa ba ngayon? May templo pa? Wala na. So ano na siya sa New Testament? Sa iglesia. Ngayon, sa pagtitipon natin, tayong mga tao ng mundo, kinakatagpo tayo ng Diyos na nasa langit. Nagtatagpo ang lupa at ang langit tuwing nagkakatipon ng iglesia. Nagkakaroon tayo ng foretaste of what it's like na mapapunta sa kaharian ng Diyos. Kaya po seryosohin natin mga kapatid yung pagiging membro natin ng iglesia. Kasi hindi po ito korporasyon lang o asosasyon na pwede nating salihan sa labas. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 1 to 2, I therefore urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Si Pablo po yung nagsusumamo sa atin. Yung word niya na I urge you, picture ito na nakaluhod si Pablo, nagmamakaawa sa atin. Lumuluhod na parang awa nyo na, lumakad kayo worthy of your calling. Seryosohin natin ito mga kapatid because this is an apostolic mandate. Nawa,
matagpuan tayong lahat rito sa PRBC na seryoso na lumalakad sa ating pananampalatayang natanggap kay Hesus Kristo. At yun lamang po, doon nagtatapos ang ating pag-aaral ng Article 5, Paragraph D. At meron tayong ilang mga minuto para tumanggap ng mga question as long as connected sa ating topic. Mauna po si Brother Harry. Hello po. Thank you po sa sa Sunday school natin. So, may mga ilang katanungan din po ako na gusto ko ding malinawan. At ako na pong tanong, ano po yung maaari nating mga halimbawa ng unruly behavior? Yun muna sagutin ko, bro. Tama. Yung sa unruly behavior, sinabi ng scripture, di ba? Now we command you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ, that you keep away any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you have received. So, mayroong apostolic mandate na humiwalay tayo sa mga membro, sa mga kapatiran natin sa iglesia, walking in idleness and not in accord with the tradition you have received. So, may malinaw na utos sa atin na ihiwalay sila. So, ayun yung example ng pagiging unruly. Walking in idleness at hindi sila kaisa doon sa tradition na tinanggap ng mga apostol. At ganun. So, wala din tayong karapatan na mag-exclude, halimbawa ng isang miyembro, sabihin natin siya ay, yan nga, wala tayong karapatan mag-exclude ng isang miyembro kung hindi rin ito dumaan sa tamang proseso. Tama. Ayun. So, nasagot ang tanong. Pangalawang tanong, yung sinabi kasi mo kanina sa unruly behavior, yung idleness, so katamaran yan eh. 'Di ba? And then mga tradisyon. So, we can say magagandang kustumbre ng isang mananampalataya. Binanggit mo kanina sa may excommunication naman ay na pwedeng ma-exclude ang isang miyembro, meron kami binanggit na nagpapalipat-lipat ng mga salita o sabihin natin gossip. 'Di ba? So, worthy siya ng excommunication. Yan. So, ang gusto ko lang sabihin, ito ay reflection. So, sana pala naturuan tayo bilang mga dating miyembro ng Herald of Grace. Bakit ko sinasabi? Dahil tayo bagong iglesia. So, napakahalaga nito. Na sana pala noon ay naturuan tayo talaga ng ating constitution. Di rin sana hindi tayo naging mahabang proseso at tayo ay nahirapan sa ating mga pagdesisyon. So, kung ating palang titingnan, salamin natin mga kapatid, na kung nandoon pala tayo, yung pala ang tamang ipinataw natin. So, nandoon na tayo, dahil di sa atin naturo ang Constitution, sana nga ngayon ay ating seryosohin ito. So, yun lamang po. Thank you sa reflection, Brother Harry. Salamat, Ron. At unfortunate yon na nangyari sa atin at isa yan sa reason kung bakit masigasig tayo kahit mahirap tong pag-aaral na to at matagal. And I think abutin tayo dito ng mga 7 months, 6 to 7 months tayo abutin or maybe 8 sa pag-aaral ng ating constitution bago tayo makapag-settle sa ibang topic. Pero necessary ito dahil nga bago tayo iglesia, kailangan ma-set natin yung ating foundation dahil kung hindi matibay yung ating foundation, lahat ng i-build natin sa mahinang pundasyon ay magkakrumble lang sa mga susunod na panahon. At babanggit ko lang din, just because may mga kapatiran tayo na malalaglag sa mga sin na binanggit natin, yung hatid-hatid ng salita, nagkukos ng division, may makita tayong mga kapatiran na may ganong sin, hindi agad tayo mag-exclude or mag-excommunicate. Kaya nga sa Matthew 18, meron process, may 3 stages. Kailangan muna ng due admonition. Kailangan ng due diligence. At kung mag-fail talaga, hindi talaga makinig, na after ng ilang beses ng nireproach, doon po tayo magpapataw ng decision. Pero ang hope natin, kasi sinabi ng Matthew 18, when a brother sins against you. So merong language of anticipation na mangyayari siya. So, kung mangyari man yon, kahit ang PRBC, hindi po tayo exempted doon. Mangyayari sa atin yon mga kapatid. Kaya nga tayo binigyan ng outline ng Diyos sa Scripture. At kung mangyari man yon, nawa, sa unang stage pa lang, maayos na. Makinig agad sa reproof ng mga kapatiran. Brother Vince.
Good morning, Pastor. Maraming salamat po sa pagtuturo ng Constitution na mas nagiging knowledgeable tayo sa pag-apply ng mga biblical principles. Gusto ko lang pong, para sa akin, in my conviction po, dito sa may Article D, yung Section 3, tapos B, yung sa may in the case of a member whose conduct does not 3B? warrant. Apo, Exclusion B. exclusion B. Ay kita po kasi parang gusto ko siyang maamendahan yung terminology kasi parang inconsistent siya dun sa Matthew 18. Saan yung terminology? Ito brother, pastor, ito po yung in the case of a member whose conduct does not warrant excommunication but whose testimony is tarnished by unruly behavior and who is unrepentant and unresponsive to the reproof of the elders and the church. Yung sa Matthew 18 po kasi unrepentance is ano na 'di ba po? Warrant na po siya for excommunication. So, nais ko lang mak-clear para di siya para kasi nag-overlap sa excommunication yung terms na to. Kasi nakikita ko po talaga anumang sin 'yan, basta sin tapos na deal na one-on-one first stage ng Matthew 18, ayaw pa din makinig. May witness na ayaw pa rin makinig, dinala sa church ayaw pa rin makinig, unrepentant pa rin. It warrants na talaga excommunication. So, gusto ko lang po siya sanang if magkakaroon ng amendments, maayos sana yung phrasing nito dun sa unrepentant and unresponsive to the reproof of the elders in the church. Nagiging way kasi siya before dun sa Herald of Grace na ang sinasabi na bakit in-excom, hindi naman yun warrant sa yung sin niya, maliit lang naman, hindi naman to warrant sa excommunication. Ang sagot natin doon is, kahit anong sin yan, basta sin, unrepentant ka, warrant na yun for excommunication, inconsistent siya sa saving grace. Yun lang naman, Pastor. Thank you, Brother Vince. And I think consistent yung thoughts mo sa Matthew 18 kasi sinabi doon, when a brother sins against you. Ang tanong ko sa Matthew 18, kinwalify ba aling sins? Yung dapat mag-undergo ng 3-step process. 'Di ba? Hindi po naka-qualify doon. Ibig sabihin, any sin yan, hanggat hindi niya nire-repent, worthy of excommunication. And I agree, brother, I agree dun sa sinabi mo. And pwede ka siguro mag-present ng paper na, kasi ayun nakalagay sa ating constitution kung paano i-amend nito. Pwede ka mag-present para in the future, mapag-usapan ng iglesia yan, mahiwalay natin itong part na ito, malagay natin under excommunication. And actually, yung buong part A ng exclusion, ang recommendation ko rito, ihiwalay natin siya eh. Huwag natin siyang ilagay sa exclusion kasi maging honest tayo mga kapatid, pag narinig natin yung term na exclusion, non-disciplinary o disciplinary case yung pumapasok sa isip natin. Di ba disciplinary case? Bakit dun sa cluster A, exclusion na non-disciplinary? Di ba ang exclusion laging disciplinary siya? So ang recommendation ko, tanggalin natin siya. Siguro palitan natin yung pangalan, hindi exclusion na non-disciplinary but rather membership, termination sa pamamagitan ng resignation, something na ganun. Kasi parang lalabas siyang resignation eh. Hindi siya exclusion lang eh. So, iyon ang recommendation ko and I agree bro na yung sinabi mo, yung pinoint out mo na part ng exclusion na to, interlapping siya doon sa excommunication. Salamat po, Pastor. Thank you. Sis Jihan. Lilinawin ko lang po, Pastor, yung nabanggit niyo po na kapag na-excom yung isang member, na itatrato natin siyang kaaway. Siguro, if you can please clarify yung manner na like, aawayin ba natin siya in person, in Facebook, or tsaka yung number 2, ano naman yung magiging dapat nating attitude kung may mga instances na talagang kailangan nating makasalimuha yung mga excommunicated members. Yun po. Thank you sa pag-point out ng Sis Jihan. Baka na-slip lang sa dila ko. Pero ang punto ng scripture na sinasabing treat him as an enemy, hindi sinasabi doon na gagawan mo siya ng masama kasi kaaway nga eh, di ba? Ibig sabihin nun, hindi na tayo mag-establish ng friendship sa kanila, na friendship na usual, na magmumul kayo, aayain mo siya sa bahay nyo, hindi. Kasi sinabi nga ng scripture, kahit nga kumain kasama siya, wag niyong gagawin eh. So, yun yung ibig sabihin no, na hindi na tayo makikipag-fellowship sa kanya. Pero, hindi pwedeng magtatanim tayo ng grudge
Kasi tayo na nagkakasala no pag ginawa natin. Tinrato talaga natin siya na as in kaaway talaga. So thank you sis sa pag-clarify. Sis Marisa. na na ano tawag, na ex ko. Paano kami? Mawawala na rin kami sa as member. Thank you sa question, Sis Marisa. Hindi naman po ibig sabihin no na matatanggal po kayo sa membership. So, yung sa inyo po kasi anomalous circumstance po 'yan. Tandaan po natin yung admonition ng Hesus Kristo, babalik ko kayo dun sa account kung saan si Kristo, sinabihan niya yung mga tax collector na pinapabayaan na nila yung pag-aalaga sa kanilang mahal sa buhay just because hindi pala tax collector, teachers of the law. Ang sinabi sa kanila ni Kristo, mula nung naging teachers of the law na sila, pinabayaan na nila yung kanilang familial connection. Hindi nila nakita na mas mataas na entity, mas mataas na tungkulin nila na i-take care yung kanilang mahal sa buhay kaysa sa pagiging teacher of the law. So by principle, yun po yung ma-apply natin sa inyo, Sis Marisa and Brother Ramon. No? Dahil nga po, ano po ninyo, yung na-undergo ng excommunication, hindi po ibig sabihin no, papaalisin nyo na siya. Kasi meron kayong mas mataas na command from the scripture na alagaan din yun kasi family member po ninyo. So, ayun po yung principle from the scripture na pwede ninyong i-apply. May question pa po? Last, bago tayo mag-end. Ngayon, kung wala na po, pwede na po tayo mag-end sa panalangin. Let's pray. Amin Diyos, salamat po sa napag-aralan namin mula dito sa Article 5, Paragraph D ng aming Church Constitution. At o Diyos, hindi po namin ito tinatrato na above sa iyong scripture. Ngunit nagpapasalamat kami na ibinigay niyo po ito sa amin upang magawa namin ang lahat ng affairs sa iyong iglesia na binili mo ng iyong dugo in an ordered manner, in a beautiful manner. Nawa o Diyos ay palaguin niyo po kami sa aming churchmanship. Talangin po namin o Diyos na wala sa aming matagpuan na namumuhay sa patagong kasalanan o hayag na kasalanan, kundi lahat kami o Diyos ay lumalakad na may totoong kabanalan, totoong pagkatakot, totoong pagkilala na ikaw ang Diyos na nakakakita ng puso namin at lahat ng aming aksyon. Nawa o Diyos ang bawat membro ng PRBC, maging ang mga nagbabalak na maging aplikante nito ay matagpuan na totoong nasa estado ng grasya. Samahan niyo po kami o Diyos hanggang sa mga susunod pang ministeryo namin sa araw na ito hanggang sa katapusan ng araw na ito. Hinihingi namin ang pagsama mo. Sa iyong kapurihan, sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. 10:30 po mag-start tayo ng ating morning worship.